Yung hairstylist mo na 800 a day plus OT plus 10% commission, kung ang tanong mo ay lugi ka ba? Lugi ka nga. Yo, what's up? Good morning mga salon owner, no? Kumusta kayo dyan? So, ngayong araw na to, meron naman akong sasaguting katanungan, no? Kasi meron tayong grupo, samahan ng mga salon owner. Kaya kung isa kang salon owner, pasok ka dito sa ating grupo, syempre. So, sabi dito, question. Pwede nga pala dito maka-anonymous, no, sa ating grupo. Search nyo lang, Salon Business Owners PH yan. Question. Meron po kaming senior hairstylist. 800 per day plus OT and 10% commission. Puro back job and matigas ang ulo. Lugi po ba kami? Lugi po ba daw kami? No? Lugi ba kayo sa pasahod yung 800 a day plus OT plus 10% commission? Grabe, palakpakan. Ang bait. Ang bait mo, ang bait mo. Tapos yung tao mo, puro back job. No? Bago ko sagutin yan, kwento ko lang muna to sa'yo, no? Matagal na rin, no? Mga 2022. Yan, mga 2022. Meron kaming hairstylist na napakagaling. Magaling, mabangis, malupit. Talagang magaling pagdating sa buhok, no? Ang problema, etong mga magagaling, may mga ano yan may mga hinanaing sa buhay, no? Marami yan silang mga plano, marami yan silang mga, yung iba ayaw na makinig, yung iba matigas talaga ang ulo, sapang matigas ang ulo, yung iba ayaw nang sumunod sa mga standard, yung iba naman may sarili ng mundo, may sarili silang batas o policy. Parang ayaw nila mag-adapt sa bagong sistema, sa bagong upgrade, no? Hinaan ko lang tong ano. Okay. So, andito nga pala tayo ngayon sa Zel Salon. Yan yung background natin. Digos Branch, no? Pangmalakas ang salon ng Mindanao, syempre. So, yun, yung staff namin na yun, nagdesisyon na siya ay aalis, lilipat sa ibang branch, at yun, aalis siya. Sa amin is, wala naman kaming problema. Aalis ka okay. Ganun naman kami dito Pag lagi kong sinasabi sa mga staff ko na kung meron silang magandang opportunity doon sa ibang lugar o ibang kumpanya, doon na sila. So ngayon umalis yung tao namin. Ulitin ko, magaling. Magaling magkulay, magaling magriban, basta magaling. Matagal sa salon industry. No? Mabangis na talaga. Pero, gusto niyang umalis kasi merong offer sa kanya sa iba. Ngayon, pinayagan namin. Pero ito yung nakakatawa. Umiyak siya nung nag-meeting kami, no? Sa ano namin, sa anniversary, sa party. At dahil doon, tinanong namin kung bakit siya naiyak, di ba? Sabi niya naman, bakit daw hindi namin siya pigilan na umalis? Ulitin ko. Magaling. Bihira lang back job nito. Mabangis Ang daming alam. Basta magaling. Pero, nung nagpaalam siya na siya ay aalis, hinayaan namin. Hinayaan namin. Ulitin ko ulit sa nagtanong. Magaling siya. Basta mabangis. Malupit. Pero nung umalis siya, hinayaan namin. Kasi ayaw ko namang masisi sa mga magandang opportunity niya, di ba, sa iba. So, nung umiyak siya, bakit daw hindi namin siya pinigilan? Sabi namin, ikaw na magdesisyon yan, buhay mo yan. pati man buhay mo ay kami pa yung magdesisyon dyan. So, sasagutin ko tong katanungan dito. Yan.
At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa mga services. Wala tayong alam dyan. Pero ngayon meron tayong 5 branches. Ang Zell Salon, ang malakas ang salon ng Mindanao, syempre. So, sasagutin ko to. Yung hairstylist mo, na 800 a day plus OT plus 10% commission, kung ang tanong mo, lugi ka ba? Lugi ka nga. Lugi ka nga. At pumabol ka pa na puro back job at matigas yung ulo. No? Sa usapan na puro back job, dito sa amin, no? Salon namin, meron kaming rules sa back job. 2 back job sa loob ng 1 buwan. Pag sunod-sunod yun, no? Sa amin kasi ang back job is commission-based kami. So pag may back job kami, i-charge namin yan, yung produkto na gagamitin ulit sa pag-retouch ng back job, i-charge namin yan sa stylist. Bakit? Para by next time, no, gagalingan na niya. Hindi siya tira lang ng tira. Oo, may mga batas kaming ganon. At pag siya ay merong 3 or 4 na back job sa loob ng 1 buwan, siya ay maaaring matanggal or ibababa namin ang kanyang posisyon. Kung siya ay senior hairstylist, ilipat namin siya ng junior hairstylist. 'Di ba? Hanggat sa bababa siya, hanggat sa i-training siya ulit. At kung hindi talaga siya magaling, hindi talaga siya marunong, no? Marami kasing mga nagsasabi, nag-a-apply na ang galing nila. Pero pagdating naman sa actual na labanan, ang dugyot pala. So, sabi dito sa nag-comment, maraming nag-comment, ang babasahin ko. Sabi dito, I think kapag senior na ang hairstylist, dapat may assistant siya. Expertise ang interest mo sa kanya, pero syempre natatakot niya na makasira ng hair dahil makakasira sa reputation niya. Yun, opinion lang po. Ewan ko dito sa anong punto niya. Pero, pag sinabi mong hairstylist na magaling siya, no, pero puro naman back job, baka nabudol ka. Hindi talaga yan hairstylist. Baka neltik yan sa ibang salon or salon assistant pa yan or junior stylist, no? Yan yung mga dapat yung titingnan sa mga aplikante. Sabi din dito ng isang mga owner, no? Kasi dito sa grupo, mga nagsasama tayong mga owner, no? Nagpapalitan ng mga opinion kung paano maayos ang problema sa ating salon. Sabi niya dito, gaano ba kalakas ang salon mo para magpasweldo ka ng ganyan kataas, no? Kapag ganyan yung pasahod mo, mag-hire ka na lang ng license. And kung ganyan naman ang gawa niya, puro back job na lang, ikakasira yan ang salon mo. Much better na palitan mo. Manigurado ako, lalakas at hindi bababa ang kita na ipapasok, lalo na kung magaling yung makuha mo. 'Di ba? Napakadaming komento, no? At meron pang isa. Sabi dito, this is a question that you seem to be afraid to lose a hairstylist. Probably, you don't have other stylists. The question here really is, are you desperate to keep a person who people who comment here do not find value and you also have called senior? Yan. Ang punto niya dito. Good morning, Sarah. Late na naman si Sarah, guys. Na oras na. Hindi pa na. 8:27 pa lang. 9 a.m. yung time in nila. So, ang punto dito, no, ikaw ba ay desperado na na makuha yung stylist na yan? Ayaw mo bang humanap ng iba or wala ka bang ibang stylist? Kasi, pag-usapang puro back job, no? Ang laki ng pasahod mo, 800 a day. Tapos may commission pa, may ano yung isa? May 10% pa, di ba?
Tapos, back job naman, may overtime pa. Ang tanong ngayon, ikaw ba takot na magtanggal ang empleyado? Or isa lang ba ang empleyado mong stylist? Kasi kung puro back job naman, ulitin ko dito sa amin, 2 beses sa isang buwan, kakausapin na namin yan kung anong problema. Pag umabot ng 4 sa loob ng isang buwan, maaaring siya ay ma-terminate, matanggal, di ba? At charge yung mga bumalik na customer, no? Kasi i-retouch natin yan. Di ba? So, ang tanong na lang, bakit hindi mo kayang tanggalin yan? Kasi pag masakit na sa ulo, bye-bye na dapat yan. Bye. Yan na dapat, di ba? Ang kalaban kasi natin dito, yung pagka desperado, no? At experience ko din yan dati noon, na takot akong umalis yung tao ko. No? Yan yung pinaka-problema. Gusto mo nang tanggalin, kaso wala kang mahanap na iba. Pero ngayon, dahil dyan sa ginawa mo, nagsasakripisyo ang iyong kumpanya. Mahina na nga yung benta ngayon, ang laki pa ng pasahod mo, may commission ka pa, at may overtime. Ngayon, puro back job pa. Kaya ang punto ko dito, tanggalin mo na yung tao mo. Pero bago yan, mag-hire ka muna. Ha? Mag-hire ka muna. Dahil isa sa pinaniniwalaan ko bilang salon owner, na responsibilidad mo yan bilang owner, na maka-hire ng tamang tao sa iyong negosyo, ng tamang empleyado, ng magaling na hairstylist. Kasi pag sablay yung mga nakuha mo, ibabalik yan na masisira ang iyong negosyo, ang iyong salon. Kasi sino ba yung magpapagawa dyan na puro naman sablay yung trabaho ng tauhan mo? Di ba? So, yan yung gagawin mo. Tanggalin mo yan. No? Naniniwala kasi ako na responsibilidad ng mga owner na mapalaki, kumita ang iyong tauhan, lalo sa commission base, kumita ang iyong negosyo, at makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa maraming empleyado. Yan yung mga pinaniniwalaan. Alam nyo, dito sa salon business, napakadaming problema. Tulad yan, mahina yung benta. Katulad ngayon, hiring na ulit kami. Hiring tayo. Hiring tayo ngayon. Kailangan ko ng cashier, ng assistant, ng hairstylist. Pero ito yung gusto kong ipunto. Etong mga problemang to, hindi talaga to nauubos. Mga salon owner, nandito na tayo. Hindi to mauubos. Kahit kompleto kayo ngayon, darating din ang panahon na wala ka na namang tauhan. Yung iba magre-resign, aalis, lilipat. Pero ang gusto ko lang sabihin, kung ano man yung mga na-experience mo ngayong problema sa iyong negosyo, gusto ko lang sabihin sa inyo na lagi niyong hahanapin ang mga positibong bagay na nangyari dyan. Lumayas yung tao mo, umalis yung tao mo, ninakawan ka. Hanapin mo yung magagandang bagay dyan, magagandang aral. Ninakawan ka. Ngan galingan mo sa pag-handle ng pera para hindi ka manakawan. Improve mo yung sistema. Hanapin mo yung mga aral dyan, no? Mga positibo na nangyari. Ninakawan ka, lumayas yung tao mo. Ngayon, galingan mo na mag-hire, no? Dapat makita mo na bago yan aalis, mapapansin mo na meron niyang mga sintomas. So, yan lang. Lagi nating hanapin yung mga positibong bagay na nangyari sa ating negosyo at kunin yung mga aral sa bawat problemang naranasan natin. So, stay positive at kunin yung mga positibong bagay na nangyari sa ating buhay at sa ating negosyo. Bye-bye. Trabaho tayo.